Magandang araw mga bata! Kamusta kayo ngayong umaga? Mabuti naman kung ganon. Maaari ba tayong lahat ay tumayo at manalangin? Ana, pwede bang pangunahan mo ang ating panalangin ngayong umaga? Amen. Bago kayo umupo, pakiayos ang inyong mga upuan. Tignan ang paligid ninyo kung ito ay may dumi at kung meron ay pulutin at maaari na kayong umupo ng maayos. May lumiban ba sa umagang ito? Kung wala, mabuti naman kung gano'n. Maaari bang basahin natin ang ating classroom rules na tinawag kong Aral Pan, na ang ibig sabihin ay asikasuhin ang mga gawain sa oras, respeto sa guro at kaklase ay laging ipakita, alamin at unawain ang mga aralin ng mabuti, laging makinig at magpakitang gilas sa klase, panatilihing maayos at malinis ang paligid, aktibong makilahok sa talakayan at gawain, nagmamalasakit sa kapwa at sa bayan. Maliwanag ba mga bata? Magaling! Naalala pa ba ninyo ang ating aralin kahapon? Ano ang ating aralin kahapon? Magaling! Ano ang ibig sabihin ng heograpiya? Tama! At saan naman matatagpuan ang Pilipinas? Mahusay! Ano naman ang dalawang klema sa ating bansa? Ano naman ang ibig sabihin ng panahon? Magaling! Dahil dyan, bigyan ng inyong mga sarili ng sumakses clap. Kung paano ito, panoorin ako at gayahin pagkatapos. Maaari ba tayong tumayong lahat? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sumakses! Sabay-sabay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sumakses! Mga bata, bago tayo magsimula sa ating panibagong aralin ngayong umaga, maaari bang basahin natin lahat ng ating layunin? Pagkatapos ng aralin, ang mga bata ay inaasahang maipaliwanag ang mga uri ng anyong lupa at anyong tubig. Maipakita ang pagpapahalaga sa kagandahan ng katangian ng anyong lupa at anyong tubig. Pangatlo, makaguhit ng iba't ibang anyong lupa at anyong tubig sa Pilipinas. Mga bata, meron akong mga larawang ipapakita sa inyo at tukuyin kung ano ang mga nasa larawan. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Tama! Ano naman ito? Magaling! Ito naman ay tama! At ito, mahusay. Batay sa aking ipinakita, ano sa palagay ninyo ang ating tatalakayin ngayong araw? Tama! Handa na ba kayong makinig at matuto? Parang mahina, handa na ba kayong makinig at matuto? Kung ganon, simulan na natin ang ating aralin. Basahin ng sabay-sabay ang ibig sabihin ng anyong lupa. Ang anyong lupa ay tumutukoy sa natural na pagkakaanyo o forma. Ang pisikal na katangian nito ay kadalasang nagkakaroon ng kahulugan sa kanyang anyo, lokasyon at tanawin. Ang mga halimbawa ng anyong lupa na matatagpuan sa kapuluan ng Pilipinas ay: una, kapatagan. Ito ay patag na lupa, karaniwang pinagtataniman ng mga palay, mais at gulay. Ang bundok naman, ito ay mataas na anyong lupa katulad ng bundok Apo. Ang burol, ito ay mas mababa kaysa bundok at mas pabilog na tuktok. Talampas, ito ay patag
na lugar. Ang lambak naman, ito ay mababang bahagi sa pagitan ng mga burol o bundok. Para sa inyo, paano nyo mapapangalagaan ang ating mga anyong lupa na matatagpuan sa ating bansa? Magaling! Magaganda ang inyong mga sagot. Ngayon naman ay dumako tayo sa anyong tubig. Basahin natin ng sabay-sabay ang ibig sabihin ng anyong tubig. Ang anyong tubig ay tumutukoy sa mga likas na katawan ng tubig na matatagpuan sa ibabaw ng mundo. Ang anyong tubig naman ay mahalaga dahil ito ang nagbibigay ng inumin, pagkain, hanap buhay at daanan ng transportasyon para sa mga tao at hayop. Ang ilan sa mga halimbawa nito ay ilog. Ito ay isang mahaba at makitid na anyong tubig na dumadaloy mula sa mataas na lugar papunta sa dagat. Ang lawa ay isang anyong tubig na nagpapalibutan ng lupa, hindi ito dumadaloy. Ang dagat naman ay malawak na anyong tubig na maalat at konektado sa karagatan. Ang karagatan naman, ito ang pinakamalawak at pinakamalalim na anyong tubig. Ang talon, tubig na bumabagsak mula sa taas na lugar tulad ng bundok. Ang kumal ay tubig na natural na lumalabas mula sa ilalim ng lupa. Ang sapa naman ay maliit na anyong tubig na parang ilog pero mas mababaw at mas maliit. Ang look, bahagi ng dagat na pumapasok sa kalupaan, karaniwan itong ginagamit bilang daungan ng mga barko. At ang kipot, makitid na daan ng tubig na nagdurugtong sa dalawang anyong tubig. Ngayon na alam na ninyo ang mga halimbawa ng anyong tubig, paano nyo naman mapapangalagaan ang mga anyong tubig? Tama! Ang huhusay naman ng mga batang iyan. Ngayon naman, susukatin ko ang inyong natutunan sa ating pinag-aralan sa pamamagitan ng KWL Chart Group Sharing. Ang klase ay mahati sa 4 na grupo. At bawat grupo ay pupunan ang mga KWL chart. Kung paano gawin, bawat grupo ay pupunan ang KWL chart. Sa K, ilalagay kung ano ang alam na ninyo tungkol sa anyong lupa at anyong tubig. Sa W naman, ano ang mga gusto niyo pang matutunan o malaman sa anyong tubig at anyong lupa. At sa L naman, ano ang natutunan ninyo? Naintindihan ba mga bata? Kung ganon, maaari na kayong pumunta sa inyong mga kagrupo at simulan ang inyong pagsusuri. Tapos na ba mga bata? Maaari nyo nang ipasa ang papel dito sa harapan. Ngayon, naalam na natin ang iba't ibang anyong lupa at anyong tubig, pag-usapan naman natin kung paano ito nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, sa ating lugar dito sa Pangasinan, mayroon tayong mga ilog at bundok. Ano ang mga ginagawa ng mga tao sa paligid ng mga anyong lupa at anyong tubig? Tama! Ano naman ang maaaring mangyari kung hindi natin ito pangangalagaan? Tama kayo! Kaya mahalagang alamin natin ang gamit at kahalagahan ng mga anyong lupa at anyong tubig sa ating komunidad. Ngayon, mag-isip kayo ng paraan kung paano ninyo mapapangalagaan ang mga ito. Tama! Ang gagaling ninyo! Ngayon naman, bago tayo magtapos, balikan natin ang mga natutunan nyo ngayong umaga. Ano-ano ang mga anyong lupa at anyong tubig na inyong natatandaan?
Magaling! Ngayon naman, ano ang pagkakaiba ng anyong lupa at anyong tubig? At paano ninyo ito mapapangalagaan? Tama! At bakit mahalaga na alamin natin ang tungkol sa mga ito sa ating kapaligiran? Tama! Ang mga anyong lupa at anyong tubig ay bahagi ng ating kapaligiran. May kanya-kanyang gamit at kahalagahan ang mga ito sa ating buhay. Mahalaga na ito ay ating alamin, kilalanin at pangalagaan para sa kasalukuyan at sa mga susunod pang henerasyon. May mga katanungan ba kayo? Kung wala na, mukhang handa na kayo sa inyong pagsusulit. Para sa inyong pagsusulit, aayusin nyo ang mga jumbled words batay sa makikita ninyo sa larawan. Pagkatapos mabuo ang mga salita, ilagay kung ito ay anyong lupa o anyong tubig. Sa pangalawang pagsusulit, pupunan lamang ninyo ang mga patlang. Kayo ay bibigyan ko ng 15 minutes para tapusin ang inyong pagsusulit. Maliwanag ba mga bata? Maaari na kayo magsimula. Tapos na ba mga bata? Pwede nyo nang ipasa sa inyong harapan ang mga papel. Ngayon naman, para sa inyong takdang aralin, gumuhit ng isang anyong lupa at anyong tubig na makikita ninyo sa inyong komunidad at ilagay kung ano ang kahalagahan nito para sa inyo. Maliwanag ba mga bata? Magaling! Ngayon, may mga katanungan ba kayo sa ating aralin? Kung wala na, mabuti kung ganon. At dito, nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Magandang umaga mga bata!